Kabanata 2401. Nagdulot ng matinding pagkabigla ang balita sa mga halimaw na prodigy na nakapalibot kay Drake, na nag-iwan sa kanilang lahat na nabigla. Sa simula ay inaasahan ni Lay ang isang magandang balita nang makita niyang inabot ni Drake ang pendant ng mensahero sa baywang nito, ngunit ang katotohanan ay mas malala kaysa sa anumang naisip niya. Bawat isa ay nagpahayag ng kanilang kawalan ng paniniwala sa kani-kanilang paraan. Hindi yun maaaring mangyari, imposible, pero si Damian ay isang perpektong antas na 6 na paragon. Tanging ang mga tagapagmana na paragon at mga banal na tagapagmana lamang ang makakalaban sa kanya. Paano magagawa ng isang practitioner na 2 antas ang mas mababa sa kanya ang ganitong gawa? Paano ito nangyari, kamahalan? Kamahalan, ako. Ang lalaking pinakamalapit kay Drake ay isang perpektong antas na 6 na paragon na mas matangkad kaysa sa lahat. Tiningnan niya si Drake nang may pagtataka at nagtanong, "Totoo ba iyon, kamahalan?" Nalungkot ang mukha ni Drake. Tumango siya at pagkatapos ay umiling ng may panghihinayang upang ihatid ang malungkot na balita. Babalik din sina Arjun at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Walang duda na patay na si Damian. Si Drake ay nagduda rin sa mensahe ng natanggap niya, ngunit ang 2 tauhan na ipinadala niya upang sumama kay Damian at harapin si Severin ay naglahad ng kanilang direktang salaysay ng sitwasyon ng detalyado. Ang ebidensya ay nagtulak kay Drake na tanggapin ang malupit na katotohanan. Isang sama-samang pagkabalisa ang bomb-alot sa lahat habang pinagmamasdan nila ang reaksyon ni Drake. Ang hindi inaasahang pagkamatay ni Damian sa kamay ng isang level 4 paragon tulad ni Severin ay hindi maintindihan. Sa teorya, ang isang level 6 paragon ay walang problema sa pagharap sa isang level 4 paragon, dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang lakas. Bukod dito, ang mala-dragonoid na pangangatawan ni Damian ay higit pa sa mga ordinaryong practitioner sa kanyang level, at maituturing na isang espiritual na kayamanan. Ang nakakagulat na pagbabago ng mga pangyayari ay nag-iwan sa lahat ng pagkalito, lalo na si Lay, na ang mga pupil ay marahas na lumiit habang ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang pagkamit ng tagumpay ng isang level 4 paragon laban sa isang level 6 paragon ay tunay na walang katulad sa loob ng Blue Realm, at ang ganitong tagumpay ay halos pantastiko, kahit na sa loob ng Borde Reposa o ng Ancestral Forbidden Zone. Habang ang lahat ay nagpupumiglas sa kanilang pagkagulat, ang 2 practitioner na sumama kay Damian ay lumabas mula sa isang puwang sa kalawakan. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Arjun at Amit, at ang kanilang mga ekspresyon ay minarkahan ng takot at takot. Ang matangkad na lalaki mula kanina ay nahirapang unawain ang pagkamatay ni Drake sa kamay ng isang level 4 paragon tulad ni Severin. Lumapit siya at nagtanong, paano nangyari? Isang tagapagmana ba na paragon o isang katulad na makapangyarihang prodigy ang sumalakay kay Damian? Hindi ito kapani-paniwala, at tiningnan ang balita ng may malaking pag-aalinlangan. Sina Arjun at Amit ay may malungkot na ekspresyon habang papalapit sila kay Drake. Pinatay siya ni Severin. Ano? Ang gulat na sagot. Mahirap intindihin ang pagkamatay ni Damian sa mga kamay ni Severin. Kahit na si Drake, bilang prinsipe ng mga dragonoid na pinakamataas ang ranggo sa 8 masteroid clan ng Thunderlight, ang mga tagapagmana ng iba pang 7 clan ay mga level 6 paragon din. Para sa mga masteroid, ang mga iyon ay itinuturing na mga heritage prodigy. Sa nakalipas na 100 taon, si Drake ay lumitaw bilang isang kahangahangang figure sa mga dragonoid, dahil naabot niya ang level 7 paragon bago tumuntong ng 30 taong gulang. Nagising na may dugo ng gininto ang dragon, at hinanggad niyang maging isang masteroid celestial, dala ang mga pag-asa ng mga monsteroid ng Thunderlight. Ang pabago-bagong ekspresyon ay nagresulta rin sa malungkot na disposisyon ni Drake. Hindi niya maisip na pinatay ng isang level 4 paragon ang taong pinapunta niya para patayin sila. Malamang na kumakalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Damian sa buong Starry Sky Battlespace. Masama na nga na hindi nakamit ang kanyang layunin, ang lalong nagpalala nito ay ang posibilidad na ang mga monsteroid ay nagiging paksa na ng pangungutya. Kasunod ng mga kaisipang iyon, dumilim ang kanyang gwapong mukha dahil sa malamig na determinasyon. May bahid ng balak na pumatay ang kanyang mga mata habang tinatanong niya ang 2 lalaking nasa harap niya.
Paliwanagan mo ako kung paano nagawang patayin ni Severin si Damian. Isinalaysay ni na Arjan at Amit ang mga pangyayari ng detalyado, mula sa pagdating ni Damian sa Merrick at ang kasunod na nakamamatay na engkwentro. Isang elite quality spiritual treasure at isang divine technique na binubuo ng spiritual fire. Namutla ang mukha ni Drake nang marinig ang impormasyon. Hindi siya maliit na tao, kung gayon. Ang pagkatalo ng isang level 4 Paragon sa isang taong tulad ni Jerry ay itinuturing ng isang pambihirang gawa, sa kabila ng antas ng tagumpay ng isang nagwagi. Marami sa mga prodigy na pumasok sa Starry Sky Battle Space ang kayang makamit ang tagumpay sa paglampas sa mas matataas na antas sa labanan. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay umabot na sa huling yugto, ang pagkamit ng ganoong tagumpay ay magiging napakahirap. Gayunpaman, nagawa ni Severin ang hindi maiisip. Alam agad ni Drake na si Severin ay hindi isang ordinaryong individual, at maaaring mayroon siyang pambihirang pagkakakilanlan, o may itinatagong sikreto. Habang naaalala niya ang sinabi ni Lei tungkol sa nawawalang mapa, ang kanyang mukha ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay namula sa isang mapaghiganting kislap. Nakuha kaya niya ang naiwan ng misteryosong practitioner ilang siglo na ang nakalilipas. Hindi na maaaring manatiling pasibo si Drake matapos malaman na ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga token ng Starry Ancient Palace. Sumulyap siya sa mga practitioner sa paligid niya at malamig na nagtanong, mayroon bang gustong kunin ang mapa para sa akin? Ang mga practitioner na monsteroid na malapit kay Drake ay natahimik ng tahimik. Ang pagpatay kay Severin ay tila isang napakahirap na gawain, lalo na matapos malaman na si Damian ay napatay. Dahil sa takot na harapin ang sarili nilang kamatayan, walang nang ahas na magboluntaryo. Nang makita ang pag-aatubili ng lahat na tanggapin ang alok, lalong sumama ang ekspresyon ni Drake. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit na namumuo sa loob niya. Dahil abala sa pag-unawa sa mismong asensya ng espasyo sa loob ng mga bitik, hindi niya kayang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Nang magising ang Golden Dragon Bloodline, si Drake ay nagtataglay ng isang banal na pamamaraan na nakaugnay sa espasyo, kaya kinailangan niyang magsanay sa pamamagitan ng pagdama ng mga spatial fragment sa loob ng mga bitek sa kawalan. Gayunpaman, ang token ng Starry Ancient Palace ay nangangailangan ng mabilis na aksyon, at hindi basta-basta hahayaang mawala sa kanya ang pagkakataon. Kung gayon, gawa mo ako ng pabor at ipahayag na ang sinumang makatalo kay Severin ay tatanggap ng karangalan ng ating mga angkan. Haharapin ko ang nagpapanggap na ito kapag lubos kong naunawaan ang paraan ng espasyo at sanayin ang aking mga pamamaraan. Magalang na tumugon ang mga monsteroid sa paligid niya. Oo. Bagamat hindi sila handang labanan si Severin, ang pag-isyo ni Drake ng utos ay nakakuha ng lubos na pagsang-ayon mula sa kanila. Si Lei, sa partikular, ay umaasa pa rin na mababawi ni Drake ang mapa ng angkan ng Sorrow. Bilang pangunahing prodigy ng mga angkan ng Sorrow, naunawaan niya ang potensyal na koneksyon nito sa Starry Ancient Palace. Ang Starry Ancient Palace ay naglalaman ng pinakamahiwagang kayamanan sa Starry Sky Battle Space, at nababalitang may hawak na susi sa pag-akyat sa Celestial. Naapektuhan din siya ng pagkamatay ni Damian, at nakaramdam siya ng agarang pangangailangan para sa resolusyon. Naaalala pa rin niya ang masasakit na salitang binigkas niya kay Severin noong hinahabol niya si Spencer. Sa isang lugar, sa Paul Oris na puno ng buhay, si Blake ay nakatayo ng may paggalang sa tabi ng isang bata at gwapong lalaki, na nakasuot ng puting damit na pinalamutian ng mga disenyo ng dragon at phoenix. Isang gintong korona ang humahawak sa nakatali na buhok ng binata ng may maharlikang kagwapuhan. Taglay ang matatalim na mata at isang aura na naglalabas ng kapangyarihan, ang binata ay nakatayo sa ere. Ang espasyo sa paligid niya ay tila nabaluktot ng kanyang kakilakilabot na presensya, na parang nahihirapan itong labanan ang kanyang aura. Ang destinasyon ng kanyang grupo ay ang planetang mayaman sa buhay sa unahan, ngunit isa sa mga menzi ang lumapit na may takot na ekspresyon. Young Master, may mali. Sumulyap si Blake nang may pagkairita sa biglaang pag-iisip ng disipulo at nagtanong, bakit ka babalisa? Napasinghap ang disipulo, may balita mula sa Merrick. Matapos makabawi ng kahinahunan, ibinahagi niya ang nakababahalang mensahe. Mula sa sinabi sa amin,
pinatay ni Severin si Damian. Ano? Tila hindi makapaniwala si Blake, at sumugod sa disipulo at nagtanong, ulitin mo nga ulit. Habang isinasalaysay ang kwento, naiwan sina Blake at ang iba pang mga tao sa katahimikan. Maging si Algernon, ang banal na tagapagmana ng mga Menzi, ay nagulat din gaya ng iba. Huminga ng malalim si Algernon at nagtanong, hindi ba't si Damian ay isang level 6 Paragon? Bumalik sa kanyang katinuan si Blake at tumango. Oo, siya nga. Sinanay niya ang kanyang katawan sa lakas ng isang tunay na dragon, at ang kanyang lakas ay walang kapantay sa mga ordinaryong katapat. Napanganga si Algernon, at sa wakas ay naunawaan niya ang kahanga-hangang kapangyarihan ni Severin sa unang pagkakataon. Nakilala niya si Severin dati sa pamamagitan lamang ng impormasyon tungkol sa espiritual na kayamanan na taglay ni Severin. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip ang isang level 4 Paragon tulad ni Severin. Bilang banal na tagapagmana ng mga Menzi, mas nakatuon si Algernon sa mga level 7 o level 8 Paragon tulad ng mga tagapagmana ng mga Paragon ng Midland, mga Young Master ng East Plain, mga Barbaro ng North Sea, mga Monghe ng West Region, at iba't ibang prodigy mula sa masasamang practitioner o mga monsteroid. Sa una, walang interes si Algernon kay Severin, kahit na isiniwalat ni Blake ang pagkakaroon ni Severin ng isang espiritual na kayamanan at nag-isyo ng utos na patayin si Severin. Itinuring lamang niya ang mga aksyon ni Blake na hindi maingat, dahil magre-resulta lamang ito sa hindi sinasadyang pagpapahusay ng reputasyon ng mga Menzi kay Severin. Kalaunan, ang katapangan ni Severin sa pag-udyok sa mga Burke at pagpuksa kay Halbert ay nakakaintriga kay Algernon, at ang pangalan ni Severin ay mas lalong magiging tanyag sa pagkamatay ni Damian. Kawili-wili, isang level 4 Paragon ang pumapatay sa isang level 6 Paragon. Ang mga monsteroid ay tiyak na magdurusa ng matinding kahihiyan, sabi ni Algernon nang may malalim na ngiti. Bagamat nakakaintriga ang sitwasyon kay Algernon, natakot naman si Blake. Hindi niya malilimutan kung paano niya isiniwalat ang pag-aari ni Severin na elite quality spiritual treasure, at kung sakaling magkimkim ng sama ng loob si Severin sa kanya dahil doon, wala siyang tsansa kung magdesisyon si Severin na gumanti. Tutal, isa lamang siyang level 5 Paragon, at nakapatay na si Severin ng level 6 Paragon. Habang humihinga ng malalim, ikinwento ni Blake kay Algernon ang mga pagpukaw ni Severin laban sa mga monsteroid. Nang malaman niyang maaaring may kaugnayan si Severin sa Starry Ancient Palace, kumislap ang mga mata ni Algernon sa kasakiman. Base sa reaksyon ng mga monsteroid, naniniwala akong maaaring totoo ito, pagmumuni-muni niya. Ang interes na ipinakita ni Algernon ay nakapukaw ng malalim na reaksyon mula kay Blake. Ang Starry Ancient Palace ang kanilang pinakamahalagang target sa loob ng malawak na espasyo ng Starry Sky Battle Space. Ang mga papasok ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maibunyag ang mga sikreto sa pag-akyat sa Celestial. Hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanilang kamakailang kahihiyan sa mga kamay ni Severin. Pagkatapos ay maingat na nagtanong si Blake, dapat ba tayong maglunsad ng anumang aksyon? Kamakailan lamang ay lumabas si Severin mula sa isang nakakapagod na labanan, kaya maaaring paniwalaan na ang kanyang estado ay nasa pinakamahina at pinakamahinang kalagayan. Naniniwala si Blake na ito ang tamang pagkakataon upang ibigay ang pangwakas na dagok kay Severin, dahil si Algernon ay isang level 7 Paragon. Ang pagpatay kay Severin ay magbibigay daan sa kanila na makuha ang espiritual na kayamanan ni Severin pati na rin ang mapa na ninakaw ni Severin mula sa mga monsteroid. Napansin ni Algernon ang kasabikan ni Blake ngunit umiling siya bilang pagtutol. Hindi natin kailangang gawin iyon, kahit hindi pa sa ngayon. Ang mga monsteroid ay lubos na napahiya matapos ang pagkamatay ni Damian, at walang alinlangang hihingi sila ng paghihiganti sa pamamagitan ni Drake. Dapat na maghintay na lang tayo at obserbahan kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, sa Eternal Planet, isang meteorite belt na nagliliyab sa umaagos na magma ang naghanda ng entablado para sa ibang eksena. Si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng mga Burke, ay nakatanggap ng nakakagulat na balita ng tagumpay ni Severin laban kay Damian. Nagkimkim ng matinding hinanakit ang mga Burke kay Severin,
lalo na matapos mapatay ang nakababatang kapatid ni Wenzel na si Jerry. Inasahan na nila na magtatagumpay ang mga monsteroid, ngunit ang resulta ay ang kabaligtaran. Isinumpa niya ang mga monsteroid. Sus Mariosep, paano mapapatay ng isang level 4 Paragon ang isang level 6 Paragon? Hindi pa ito naririnig. Malinaw na nalungkot si Wenzel sa nangyari. Marahil isang level 7 Paragon lamang ang makakapigil sa kapangyarihan ni Severin. Sa kabila ng pagnanais ni Wenzel na maghiganti, nagatubili siya dahil sa palagay niya ay mas mahalaga ang paghahanap sa Starry Ancient Palace. Nagbigay siya ng direktiba sa kanyang mga tauhan at sinabing, sabihin sa ating mga kapwa-miyembro ng angkan na direktang mag-ulat sa akin kapag natuklasan nila ang anumang bakas ng kinaroroonan ni Severin. Ang mga katulad na sentimiento ay umalingaw sa iba pang pangunahing puwersa sa Blue Realm, maging ito man ay mula sa mga lupain na kinatatakutan ng Midland, mga pamilya sa East Plain, mga monghe ng West Region, o mga barbaro ng North Sea. Ang balita ng pagkamatay ni Damian sa kamay ni Severin ay kumalat sa buong Starry Sky Battle Space, at tila si Severin lamang ang pangalang nasa labi ng lahat. Habang nagsisimulang unawain ng lahat ang nangyari, tila isang seismic na pagbabago ang naganap sa bawat isa sa tatlong planeta. Ang pagkabigla at kawalan ng paniniwala ay umalingaw sa lahat ng dako, at walang sinuman ang makaintindi na nasaksihan niya ang pagpatay ng isang level 4 Paragon sa isang level 6 Paragon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2405. Malapit sa puwang sa gilid ng Eternal Planet ay isang napakalaking espada na nakaunat sa kalangitan. Ang mahabang espada ay tumataas sa ibabaw ng lupain, at mahigit 100 mga batang disipulo ang nakasakay dito. Ang bawat tao ay nagniningning ng espiritual na liwanag at naglalabas ng isang kakilakilabot na aura. Ang kanilang pinuno, ang gwapong batang si Francis ay may nakasabit na isang maliit na gourd na kasing laki ng palad sa kanyang baywang. Nakatitig siya sa bitik ng kawalan at pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga elemento na marahas na lumalabas. Paminsan-minsan, itinataas ni Francis ang gourd at lalamunan ng malakas bago ipagpatuloy ang kanyang marangal na paghihintay para matapos ang pagsasanay ng kanyang mga kapwa-disipulo. Ang kanyang plano ay pumunta sa susunod na lokasyon sa Eternal Planet upang maghanap ng mga kayamanan. Bigla na lang, ang tahimik na tanawin ay nag-ambala ng isang bulalas. Patay na si Damian. Kasunod ng bulalas, lahat ng mata ay nabaling sa isang disipulo mula sa Gronde Uno Sacred Land, na may hawak na plate ng mensahero at may gulat na ekspresyon. Ang bulalas ay umalingaw na parang isang bomba na nagdulot ng pagkagulat sa mga disipulo ng Gronde Uno Sacred Land. Nakakabaliw yan. Hindi ko inaasahan na si Severin ay magiging sapat na malakas para patayin si Damian. Haha, napaiya ang mga monsteroid. Kamangha-mangha, ang gawa pa lang niyan ay karapat-dapat na siyang maging prodigy ng ating nasasakupang sekta. May mga sabi-sabi na ang mga monsteroid ay labis na nagulat at hindi na makapagsalita. Sinulyapan ni Francis ang kanilang mga gulat na ekspresyon at nalilitong lumapit sa kanila. Anong nangyayari? Agad na ikinwento ng isang disipulo ang nakakagulat na pangyayari. Ang ilan sa mga disipulo ng Gronde Uno Sacred Land ay palihim na minanmanan si Severin, dahil siya ang prodigy ng Gronde Uno Sect, na siya namang nasasakupang puwersa nila. Ang tumataas na katanyagan ni Severin sa Starry Sky Battle Space ay nakakuha ng kanilang atensyon, at marami ang natarante sa balita na ipinadala ng mga monsteroid si Damian para tugisin siya. Sa sandaling iyon, nagtalo ang mga disipulo ng sagradong lupain kung dapat ba silang makialam at iligtas si Severin. Ang ilan ay bumoto pabor dito, dahil si Severin ay isa pa rin sa kanila. Gayunpaman, ang iba ay tumanggi sa ideya, na naniniwalang si Severin sa mahigpit na pagsasalita, ay hindi pa isang formal na disipulo. Nagkaroon ng mga paksyon, at walang sinuman ang nakarating sa isang pinagkasunduan. Matapos malaman na si Damian ang inatas ang patayin si Severin, si Francis, bilang pinuno ng pangkat at isang unang ranggo na miyembro ng Gronde Uno Sacred Land, ay nakaramdam ng simpatiya kay Severin nang malaman iyon.
Si Damian ay isang kilalang prodigy sa Blue Realm na ang lakas bilang isang perpektong antas ng 6 na Paragon ay halos kapantay ng kay Francis. Kaya naman, naniniwala si Francis na si Severin ay nahaharap sa isang mabigat na hamon. Laking gulat niya, nakaligtas si Severin at umabot pa sa puntong pinatay niya si Damian. Nang malaman niya ang buong kwento at ang kasunod na pabuya na ibinigay ng mga monsteroid, nanlaki ang mga mata ni Francis. Naisip niya sa sarili, inutusan ako ng sekta na alagaan ang lalaking ito, pero mukhang hindi niya kailangan ang proteksyon ko kung tutuusin, ang kanyang mga kahanga-hangang gawa. Dahil sa napagtanto iyon, lalong lumalim ang kuryosidad ni Francis kay Severin. Ang mga naunang tagumpay ni Severin laban sa mga level 5 Paragon tulad nina Jerry at Halbert kahit na level 3 pa lang siya ay nakakagulat, ngunit wala ni isa man doon ang makakapantay sa nagawa ni Severin na pagpatay kay Damian. Ang isang prodigy na tulad ni Francis ay ituturing lamang ang level 5 Paragon bilang isang minimum threshold. Lahat ng nasa ibaba ng level 5 ay walang kwenta. Maaaring kahanga-hanga sina Jerry at Halbert, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi hihigit sa isang level 5 Paragon. Nalaman din ni Francis mula sa ibang lugar na si Severin ay nagtataglay ng isang elite quality spiritual treasure, na sa mga desperadong pagkakataon ay maaaring gamitin upang patayin ang isang tao na mas mataas ng 2 antas. Ang tagumpay ni Severin laban kina Jerry at Halbert ay maaaring nakakagulat, ngunit itinuring ito ni Francis na hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Damian ay ikinagulat ni Francis. Bilang isang miyembro na una sa pagkakasunod ng mga ranggo sa loob ng Ronde 1 Sacred Land, hindi pa niya personal na nakalaban si Damian ngunit marami siyang alam tungkol sa Dragonoid prodigy, si Damian. Sinasabing ang katawan ni Damian ay napakalakas, at puno ng sigla at dugo ng dragon na higit na nalampasan nito ang mga practitioner na nasa parehong antas. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang kanyang nakamit lamang ay higit pa sa nakakatakot na sapat upang mag-iwan sa maraming tao sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, matagumpay na nakabawi si Severin sa pagkamit ng level 4 Paragon. Labis na nagulat si Francis. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang disipulo at sinabing, nakarinig ako ng mga chismis na hinahabol ng mga monsteroid si Severin dahil inagaw niya ang isang mapa mula sa kanila. Hindi nalihim na malamang na si Severin ang may hawak ng token ng Starry Ancient Palace. Ang ideya ay pinaghihinalaan na noon pa mang ipadala ng monsteroid si Damian upang habulin siya, at lalo lamang itong pinatibay ng itaas nila ang pabuya para kay Severin kasunod ng pagkamatay ni Damian. Pagkatapos ng ilang detalyadong pagsisiyasat, agad na nalaman ng lahat ang tungkol sa paghabol ni Lakey Spencer. Ang tanging bagay na maaaring magdulot ng digmaan sa monsteroid sa ganitong paraan ay ang token ng Starry Ancient Palace. Marami ang dumating sa parehong conclusion matapos maunawaan ang buong kwento. Pagkatapos ay bamulong si Francis sa kanyang sarili, kaya tungkol ito sa Starry Ancient Palace kung gayon. 7 token ang alam sa ngayon. Batay sa kasalukuyang kalagayan, si Drake ay nagmamay-ari ng isang piraso, ang Ronde 1 Sacred Land ay isa pa, habang ang natitirang 5 ay nasa kamay ng West Region, North Sea, Floating Light Sacred Land, Primordial Sacred Land, at East Plains Dinkles. Tuwang-tuwa si Francis nang malaman niya na maaaring may token si Severin para sa Starry Ancient Palace. Naglalaman ito ng pagkakataong maging isang celestial at isa ring mahalagang layunin ng lahat ng makapangyarihang puwersa sa Blue Realm. Ang mga makakapasok sa Starry Ancient Palace ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maging isang celestial. Ito ay magiging isang pag-uulit ng nagawa ng misteryosong practitioner na iyon mula daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang maalamat na figurang iyon ay nakamit mula sa pagiging Paragon patungo sa pagiging Supreme Paragon sa loob lamang ng ilang dekada at sa wakas ay umakyat upang maging isang celestial. Pagkatapos ay tahimik na naisip ni Francis sa kanyang sarili, kailangan kong makilala ang aking bagong junior balang araw. Kung mayroon siyang token, may pagkakataon tayong magtulungan. Pagkatapos ay sumulyap si Francis sa 2 kalapit na disipulo at sinabing, plano kong pumunta sa Merek. Kumusta ka naman? Ang binata na may matipunong anyo at may antas ng 6 na Paragon ay tila naunawaan ang iniisip ni Francis.
Umiling siya at ngumisi, malaya kang gawin iyon kung gusto mo. Hindi ako sasama. Ang isa pang disipulo, si Tihan, ay nag-isip sandali at nagsabi ng may pagtutol. Hindi pa nga siya nakapasok sa Grande Uno Sacred Land, pero nagdudulot na siya ng napakaraming gulo para sa atin. Kahit patayin niya si Damian, kailangan pa rin niyang dumaan kay Drake. At tila hindi pa gumagawa ng aksyon si Drake. Bagamat bahagi si Tihan ng grupong inayos upang pamunuan ang pangkat ng Grande Uno Sacred Land, hindi niya maintindihan ang mga intensyon ni Francis. Nalaman lang ni Francis ang potensyal na pag-aari ni Severin na Starry Ancient Palace Token at tila nakapagdesisyon na siya sa isang kolaborasyon, ngunit nadama ni Tihan na hindi pa maituturing na tunay na disipulo ng Grande Uno Sacred Land si Severin kaya hindi niya nararapat ang ganitong kilos. Ayon sa kanilang katayuan, dapat si Severin ang unang makipag-ugnayan, kaysa hayaang hanapin siya ng isang senior. Malakas ang pagmamalaki ni Tihan. Nagsanay siya sa Grande Uno Sacred Land nang wala pang 30 taon, ngunit taglay na niya ang Warlord Constitution. Nakapatay siya ng isang level 5 beast habang mas mababa sa 2 level, at ang diwa ng labanan ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kayang patahimikin ang kanyang reputasyon kahit ang isang umiiyak na sanggol. Nang banggitin ni Francis si Severin, tila hindi masyadong optimistiko si Tihan at itinuring si Severin na isang manggugulo. Ang pagre-recruit ng mga ganitong manggugulo sa sagradong lupain ay malamang na magdudulot ng kaguluhan sa hinaharap. Bilang isang disipulo ng Grande Uno Sect, hindi nagsikap si Severin na makipagkita sa mga mula sa Grande Uno Sacred Land matapos makapasok sa Starry Sky Battle Space. Itinuring iyon ni Tihan bilang isang kawalang-galang na gawain, kaya napilitan siyang magsalita matapos marinig ang intensyon ni Francis na hanapin si Severin. Nang matapos magsalita si Tihan, isang matangkad na binata na nagngangalang Chilwasher sa malapit ang umiling at sumang-ayon. Maaari kang magpatuloy kung nais mo, Francis. Pareho kami ng pananaw ni Tihan. Si Severin ay hahanapin ng mga monsteroid sa hinaharap, at hindi siya nakatanggap ng wastong respeto mula sa amin matapos hindi niya binigyan ng courtesy visit ang ating mga disipulo. Sa kanyang palagay, ang isang disipulo lamang sa ika-4 na antas ng isang Paragon ay hindi sulit na mag-abala na magpakumbaba at humingi ng kooperasyon. Umiling si Francis habang pinagmamasdan ang nagkakaisang paninindigan ng kanyang 2 nakababatang kapatid na pumipigil sa anumang karagdagang talakayan. Nakaramdam siya ng di mas ambot na himig at di natugunan na pag-aalala tungkol sa pagiging banta ni Severin sa kanilang posisyon. Wala sa kanila ang magpapakita ng anumang interes kay Severin, at malamang na wala silang pakialam kahit malaman nila ang katayuan ni Severin bilang isang bagong junior disciple. Gayunpaman, ang sunod-sunod na tagumpay ni Severin laban kina Halbert, Jerry, at maging kay Damian ay nagpalakas sa kanyang reputasyon. Ang kanyang lakas ay mabilis ding lumakas, at nagdulot ng nakikitang banta sa kanilang katayuan. Sa loob ng Grande Uno Sacred Land, ang kakulangan ng mga disipulo nitong mga nakaraang taon ay nangangahulugan ng kakulangan ng mga individual na may kakayahang malampasan sila. Ang posisyon ng tagapagmana ng Paragon ay nanatiling hindi inaangkin, at 5 magkakasunod na disipulo lamang ang umiiral. Gayunpaman, ang bawat isa sa 5 ay may ipinagmamalaking perpektong antas ng 6 na Paragon na nakamit, kung saan ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay kapantay ng mga banal na tagapagmana at iba pang mga tagapagmana ng Paragon sa karamihan ng mga ordinaryong sagradong lupain. Isang bukas na lihim na silang 5 ay nakikipagkompetensya para sa posisyon ng tagapagmana ng Paragon. Dahil naipakita na ni Severin ang kanyang lakas, maaaring maging isang sequential disciple siya at maging isang kakilakilabot na kakompetensya nila pagpasok sa Grande Uno Sacred Land. Sina Tihan at Chilwell ay hindi gustong makipagtulungan sa isang potensyal na karibal, na mauunawaan naman dahil sa mga pangyayari. Matapos pigilan ang mga iniisip na iyon, sumulyap si Francis kay Tihan at sinabing, kung gayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Naway matagumpay kayong makapasok sa Starry Ancient Palace. Pagkatapos ay inutusan ni Francis ang kanyang grupo ng mga disipulo na sumama sa kanya. Lumipad sila sa ere at pagkatapos ay naglaho sa isang nagniningning na bahaghari ng liwanag. Nang umalis si Francis, ngumisi si Tihan, masyado siyang mapusok.
Sa tingin ba niya talaga ay ganoon kadaling mahanap ang token ng Starry Ancient Palace? Pinagdikit ni Chilwell ang kanyang mga labi at idinagdag ng may ngiti, maaaring maging mabuti ito para sa atin. Kung wala ang kanyang presensya, makakakuha tayo ng mas maraming pagkakataon. Kahit papaano, hindi natin kailangang hati ng mga nasamsam. Humahagalpak ng tawa si Tihan. Doon sa Merrick, nakaupo si Severin nang nakakrus ang mga paa at ibinuhos ang sarili sa pagmumuni-muni upang gumaling mula sa kanyang mga panloob na pinsala. Nanatili siyang walang malay sa epekto ng paru-paro na dulot ng kanyang pagwagi kay Damian sa Starry Sky Battle Space. Ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng kilalang puwersa sa Blue Realm, lalo na kay Francis mula sa Grande Uno Sacred Land na, sa isang pambihirang hakbang, ay isinantabi ang kanyang posisyon at katayuan upang hingi ng kooperasyon ni Severin. Ipinadala ni Severin ang kanyang banal na pandama sa kanyang sentro ng enerhiya, at pinigilan niya ang kanyang hininga habang masigasig na isinasagawa ang mga galaw ng pagsasanay. Ang espiritual na enerhiya mula sa paligid ay nasisipsip, at ang maputlang mukha ni Severin ay nagsimulang magkaroon ng isang mapula-pulang bahid matapos ang pagod mula sa labanan kanina. Habang nakatingin siya sa kanyang halos naubos na sentro ng enerhiya, hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti ng may pag-aalinlangan. Masyado kong pinilit ang aking sarili. Kahit na natalo ko ang aking kalaban, matatagalan pa bago gumaling ang aking mga pinsala. Napatunayang isang kakila-kilabot na kalaban si Damian dahil sa katawan ng dragon. Para mapatay si Damian, kinailangan gamitin ni Severin ang kanyang elite quality na Sky Soil Zenith at 3 trump card divine techniques, ang Chaotic Sword Shadow, ang Lotus Divine Attack, at ang Stellar Punch. Kahit noon, halos hindi pa rin natatalo ni Severin ang kakila-kilabot na lakas ni Damian. Kung isa lamang siyang ordinaryong level 4 Paragon, magiging abo na sana siya. Nang mapigilan ang paglala ng mga pinsala, dahan daw ang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata. Si Spencer, na nagbabantay sa kanya, ay nagtanong, "Kumusta ka na ngayon?" Mukhang nakahinga ng maluwag si Kali nang magtanong, "Malala na ba ang mga pinsala mo, Severin? Kailangan mo ba ng gamot?" Napigilan ko na ang paglala nito, mahinahong pagtiyak ni Severin matapos mapagmasdan ang kanilang nag-aalalang mga ekspresyon. Gumaan ang loob ni Kali at Spencer nang mapagtanto nilang si Severin ang naging tagapagtanggol nila. Sa lawak ng Starry Sky Battle Space, ang paggamit ng Level 3 Paragon at Level 2 Paragon ay hindi sapat ang tibay para mabuhay. Kahit ang biglaang bugzo ng Nine Heavens Gale ay maaaring pumatay sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Kali, "Kung gayon, dapat kayong magpatuloy sa pagmumuni-muni habang nakabantay kami." Pagkatapos ay umakyat siya sa ere at naglagay ng isang depensibong pormasyon. Mabuti na lang at napalayo ang lahat sa Merrick dahil sa naunang labanan. Sina Severin, Kali, at Spencer na lamang ang natitira. Nang makita ni Severin na inaayos ni Kali ang pormasyon, tumanggo siya at agad na kumuha ng tableta para kainin ito. Ang dalisay na kapangyarihang panggamot ay nagpasigla sa kanyang halos naubos na enerhiya. Pagkatapos ay kinuha ni Severin ang singsing na pangkalawakan na nakuha niya mula kay Damian. Mahusay na inalis ng kanyang banal na pandama ang mga paghihigpit dito, at hindi nagtagal ay itinuon niya ang kanyang kamalayan sa singsing. Ang tanawin ng kumikinang, parang hiyas na mga espiritual na bagay ay sumalubong sa kanya at nag-iwan sa kanya ng kagalakan. Napakaganda. Maraming mahahalagang bagay dito. Isang ekspresyon ng purong tuwa ang bumalot sa ekspresyon ni Severin habang ang kumikinang na mga kayamanan ay lumitaw. Isang napakaraming ilaw ang kumikislap sa storage ring na nakakuha ng atensyon ni Severin, ngunit isang ulap ng magulong itim at dilaw na enerhiya ang kitang-kita. Ang malakamao na globong ito ay nagliliwanag ng mayamang hanay ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya, na naglalabas ng isang makalangit na liwanag. Sa loob lamang ng ilang segundo, inabot ito ng kamalayan ni Severin, at isang pag-agos ng sigla ang nagpasigla sa kanyang pagod na espiritu. Nang makilala ang itim at dilaw na aura, nagulat si Severin. Ito ang Sky Soil Energy Essence. Ito ay isang pambihirang maihahambing sa isang sangkap na alchemical sa ika-8 baitang, at may taglay silang kapangyarihang pahusayin ang kaluluwa at katawan ng isang practitioner.
Ang mga practitioner na nasa antas ng isang Paragon ang pinakamaraming makikinabang. Ang mga epekto nito ay kapantay kahit ng Lunar Duo, dahil napakahalaga nitong mapalakas ang pisikal na pagkatao ng isang tao at itulak ang kanyang Chaotic Constitution sa pinakamataas na antas gamit ang pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng mga pilosopiya sa loob. Ito ay kapakipakinabang kapwa para sa sarili at para sa pagpino ng armas. Habang patuloy niyang ginalugad ang storage ring, natuklasan ni Severin ang mga hindi inaasahang kayamanan. 3 halamang gamot mula sa ikapitong baitang ang naroon, na pawang mahalaga para sa kanyang mga pangangailangan habang kumikinang ang mga ito ng walang pagbabago sa kalidad. Hindi na nag-aksaya ng oras si Severin sa pagkuha ng mga ito. Phoenix Spingrass, True Primordial Fruit, Purple Fire Teeth, lahat ng ito ay napakahalagang sangkap para sa ika-8 baitang na Paragon Peel. Bulalas ni Severin ng may kasiyahan. Ang Paragon Peel ay mahalaga para sa pagsulong sa Royal Paragon, at ang mga bihirang materyales na ginagamit para sa pagpino ng peel ay malapit ng maubos sa Blue Realm. Patuloy na tiningnan ni Severin kung ano pa ang nakalaan at dinagtagal ay natuklasan lamang ang halos 10 bahagi ng mga sangkap ng alchemical mula sa ikapitong baitang, maraming sangkap ng alchemical mula sa ika-8 baitang, isang kasaganaan ng metal na oro, at iba't ibang iba pang bihirang kayamanan. Hindi maiwasan ni Severin na humanga sa kakayahan ni Damian sa pagkolekta ng mga kayamanan, na lahat ngayon ay pag-aari na niya. Ang Sky Soil Energy Essence marahil ang pinakamaganda, at ang kasing laki ng palad na globo ay kumikinang sa ginintoang liwanag habang ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay nagdudulot ng nakakasakal na pakiramdam sa nakapalibot na kawalan. Hindi ito katulad ng 10 banal na ginto na ginagamit upang pinuhin ang mga banal na armas, o ang mga sangkap na alchemical na ginagamit upang lumikha ng mahahalagang tableta. Ang Sky Soil Energy Essence ay nagtataglay ng malaking halaga ng enerhiya ng langit at lupa kasama ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Para kay Severin, na nagsanay sa Sky Soil Heptagold Sword Energy tungo sa malaking tagumpay at nag-activate ng Chaotic Constitution, sinabi niyang napakahalaga ng kayamanan. Napuno ng pananibik si Severin nang sabihin niyang, kung magagamit ko ito at pinuhin, makakarating ako sa isa pang antas sa aking Chaotic Constitution. Matapos suriin ang kanyang mga bagong tuklas na kayamanan, hindi maiwasan ni Severin na magnilay-nilay kung gaano kalaki ang kayamanang iniimbak ni Damian, ngunit itinuring niya itong isang pag-aaksaya kaya hindi nagamit ni Damian ang alinman sa mga ito. Kabanata 2410. Maraming dekalidad na materyal ang nasa loob ng storage ring. Bukod sa Sky Soil Energy Essence na katumbas ng kayamanan ng ika-8 baitang, naglalaman din ito ng ilang mga halamang gamot mula sa ika-8 baitang at halos 10 halamang gamot mula sa ika-7 baitang. 2 pang dekalidad na espiritual na kayamanan at 2 kasanayan sa Dragonoid ang pumuno sa kayamanan. Hindi pinansin ni Severin ang mga tableta, dahil marami na siyang stock at nag-aalangan siyang umasa sa mga tableta na hindi gawa ng sarili niyang mga kamay. Matapos makuha ang Sky Soil Energy Essence, mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang teknik upang masipsip ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang ginintoang likido sa kanyang energy center upang balutin ang enerhiya, lalo itong pinipino at inaasimila. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw habang ang buong pagkatao ni Severin ay naglabas ng magnetic force na sumisipsip ng napakaraming espiritual na enerhiya. Ang Sky Soil Energy Essence sa loob niya ay naglalabas ng isang mar-angle na banal na liwanag, habang ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay maliwanag na sumisikat dito. Naging isang napakalaking daluyong ng itim at dilaw na enerhiya na sama-sama sa mga buto, kalamnan, balat, at mga panloob na organo ni Severin. Ang buong pagkatao ni Severin ay agad na sumailalim sa mga kahanga-hangang pagbabago. Sa ilalim ng impluensya ng panlabas na espiritual na enerhiya at ng panloob na Sky Soil Energy Essence, ang espasyo sa paligid ni Severin ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga buto ay naglabas ng isang makinang na liwanag, at hindi mabilang na gininto ang runang lumitaw. Ang maharlikang aura na nagmumula sa mga ito ay maaaring magpang-inig kahit sa kalangitan. Ang kapangyarihan mula sa Chaotic Constitution ni Severin ay inilabas,
at ang mga siksik na banal na kasulatan ng pilosopiya ay tumaas upang bumuo ng masalimuot na ginintoang rune na nakaimprenta sa kanyang katawan at mga buto. Habang ang mga rune na iyon ay umuunlad at nagiging mas komplikado at magagarbo, isang mahiwagang mala-celestial na kapaligiran ang tila lumitaw. Naramdaman ni Severin ang isang pagbabago sa kanyang chaotic constitution. Ang kanyang orihinal na matibay na katawan ay naging mas matigas, at ang mga ginintoang rune ay naglabas ng isang napakalakas na enerhiya. Ang mga pinsalang sumalot sa kanya ay gumaling sa puwersa ng buhay na nakapaloob sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang kanyang pangangatawan ay naging mas malakas, at ang kanyang enerhiya at dugo ay parang isang makalangit na hurno na nagliliyab na kasing liwanag ng araw. Ang kanyang pagbabagong anyo ay nanatili ng halos kalahating oras nang ang kawalan ay umuga at ang mga kulog na tunog ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Hindi mabilang na maliwanag na gininto ang ilaw ang tumagos sa mga ulap na parang mga sinag ng langit, habang ang mga ulap na kulay bahaghari ay nagsimulang umikot. Lumitaw ang mga gininto ang lotus mula sa lupa, at isang halimuyak ang tila kumakalat ng milya-milya. Ang kanyang aura ay kumalat at bumabalot sa maraming planeta, kabilang ang Merek at ginawang isang palabas na kinang ang kalangitan. Ang buong Big Dipper ay tila nababalutan ng isang ningning, at ang hindi mabilang na mga bituin ay nagliwanag na parang ipinagdiriwang ang tagumpay ni Severin. Sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama at pinagmasdan ng Sky High Point sa kanyang energy core na tila nagbabago sa isang bituin. Walang katapusang celestial light ang namuo upang bumuo ng mga ginintoang rune, at ang mga batas ng pilosopiya ay tila na itatak sa kanyang katawan upang patuloy siyang pangalagaan. Ang tanawin ay nagdulot ng napakalaking kagalakan kay Severin. Nang masipsip ang Sky Soil Energy Essence, nakamit niya ang malaking tagumpay sa kanyang chaotic constitution. Ang kanyang pisikal na lakas lamang ay maaaring katumbas ng 1,000,000 kilo, na magbibigay daan sa kanya upang ilipat ang mga bundok at hatiin ang mga dagat. Ang pagkamit ng malaking tagumpay gamit ang kanyang chaotic constitution ay nagdulot ng malaking kagalakan kay Severin. Bukod dito, ang kanyang chaotic constitution ay pinagsama na sa Sky Soil Energy. Habang pinapakain ng Sky Soil Energy Essence ang kanyang katawan, ang husay ng Sky Soil Heptagold Sword Energy ay umabot sa mas mataas na antas. May mga manipis na itim at dilaw na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Severin, na nagdulot ng presyon sa nakapalibot na kawalan at nagbabantang pakse nito.